Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. It's me again, Lotis Vlog. Ayan, hi mga ka-Lotis dyan. So, ang ating video for today ay yung naging experience ko nung ako ay nagpa-medical sa SLEC or St. Luke Extension Clinic. So, ito yung mga requirements na dapat mong dalhin sa SLEC. Una sa lahat pala, dapat mayroon kang appointment sa SLEC para magkaroon ka ng medical exam doon. So, I'm not sure kung nag-accept sila ng walking applicant. So, bago ka magpa-medical sa SLEC, mayroon kang appointment. So, una, dapat dalhin mo yung email letter nila, ipaprint mo yun. Ang nakasaad doon is yung schedule ng appointment mo sa kanila. And then, pangalawa, dapat mayroon kang 4 na pirasong 2x2 visa pictures. And then, dapat dala mo din yung original passport mo at mayroon ka ding 2 or 2 pieces na photocopies ng iyong passport. And dapat ito ay actual size. Hindi nila tinatanggap yung enlarged na sinasabi nila, yung basta yung actual size. And then next, dapat dala mo din yung visa interview appointment letter. And next, dapat dala mo din yung letter with case number, isang photocopy yung kanilang kailangan. And then, yung DS-260 confirmation. So, dapat dala mo din yun. Tapos, dapat ipaprint mo din yung process flow ng medical mo doon sa SLEC. Kailangan nila yon. So, ang aking schedule time is alas 8 pala ng umaga. Alas 8 pala ng umaga yung schedule ko, May 21. So, ang aga kong dumating doon kasi ayaw kong malate. So, ito yung naging experience ko. Pagbasok ko doon sa entrance, nandoon si guard, tapos tinignan yung mga requirements ko, tapos tinatakan ako, tapos pumasok. Pagpasok ko doon is, ang unang gagawin nila sa'yo ay pipicturean kanila, and bawal po yung hikaw, kwintas, at dapat, namit ka na may sleeve, bawal yung sleeveless. Tapos, aakyat ka doon, mayroong konting interview about sa personal information mo, and about din sa fiancé mo, like yung kanyang contact number, address dito sa USA, gano'n. And tapos, syempre, yun, kunwari mayroon kang mga mistakes doon nung nagpaano ka doon, appointment, yung kinuha nila yung information mo through online, pwede mo siyang ipa-correct. And then after noon, guys, is pumunta na ako doon sa next step, which is yung nagbayad po ako ng medical fee. So, magkano nga ba yung medical fee nila doon? So pag adult po is more than 18,000 pesos. So, ang pagkatanda ko, pag mga bata is 14,000 pesos naman. So, more than 14,000 pesos. So, anyway guys, ang unang ginawa nila sa akin is yung X-ray. So, ito yung kabado ako kasi marami akong napanood sa YouTube na sputum sila. So, ayun. Pagpasok mo doon sa room na yon, dapat naka-gown ka, hubadin mo yung mga suot mo, hindi isuot mo yung gown nila doon. Tapos, mag-antay ka doon, may pila doon sa loob na nakaupo kayo. And then, kapag ikaw na yung next, papasok ka na, tapos, iyon, i-x-ray ka nila. And then, parang 3 times nilang inulit yung aking x-ray doon kasi medyo kabado ako. Tapos, hindi ako nakikinig sa instruction. Kasi nga yun, iniisip ko nga yung sputum, ganoon. So, and then next ng x-ray is, kinuha na nila ako ng dugo. Tapos, chinik nila yung mata ko. Nagganyan-ganyan ako doon. Then, after, mayroon akong sinagutan na papel. And then, after noon, dumiretso na ako sa physician ko. Ang ginawa naman nila doon is, again, maghuhubad ka ulit. And then, magga-gown ka. Isusot mo yung gown nila. Papahigain ka. Itataas yung kamay mo. Kakapain nila yung tiyan mo. Kung may masakit ba. Yung liig mo, gano'n. Tapos, titignan nila kung may mga tattoos ka. And then, mayroon silang, yung doctor mo is mayroon siyang tatanungin na ilan na mga katanungan. And then, after noon, lumipat ulit ako sa next, umakyat ata ako sa next floor noon. Yun na yung vaccination area. Tinanong nila ako doon. Tinanong ako ng isang nurse doon, or staff doon sa SLEC kung mayroon ba akong vaccination sa COVID, kung vaccinated ako. So, sabi ko, wala po. Pero, don't worry guys, kasi kung ikaw ay hindi nagpa-vaccine para sa COVID, is walang problema yun. Hindi ka nila i-vaccine kasi hindi naman po yun kasali sa requirements doon sa US Embassy. So, no need the COVID vaccination. So,
And then doon is binigyan nila ako ng white na papel, yung puting papel na nakasaad doon, yung schedule ng pagbalik ko kinabukasan. And then, pinabalik nila ako kinabukasan, 9 AM yung aking time na pagbalik doon. So, alas 8 nandoon na ako agad. Then, yun sa pagpasok ko ulit doon sa, sa kabilang building na ako, pinapasok, hindi na doon sa kabila kung saan ginawa nila yung medical exam mo. So, ayun, sabi ng guard, umakyat ka, pumunta ka na doon sa vaccination for your immunization. Ito yung immunization yung gagawin nila sa'yo. So, 4 na turok po yung ginawa nila sa akin. Grabe, ang sakit dito. 2 dito, tapos 2 dito. And then, after noon, guys, pinababa nila ako para kunin na yung result ng aking medical exam. So, ibig sabihin, guys, kapag kukunin mo na yung result, and then, sabi nila, anyway guys, isi-share ko lang. Mayroon din kasi ako napanood na kapag puting papel yung natanggap mo, it means clear ka na. Kumbaga, pasado na yung medical exam mo, especially sa x-ray. Wala nang problema. Pero hindi pa rin ako naging kampante hanggat hindi nangyayari yung vaccination, yung vaccine ko for immunization. So, after noon, nung naturukan na nila ako, guys, doon na ako nakampante. Then, yun nga, babalikan natin, bumaba na ako doon, binigay nila yung resulta ng aking medical exam, nilagay nila sa brown envelope na bawal mo po siyang buksan. Dahil yun po ay dadalhin mo sa US Embassy. And then, binigyan din nila ako ng CD, tapos yung kopya ng, ano ba yung binigyan nila sa akin? Kopya ng vaccination documentation. Yun po ay para sa'yo. Yung dalawang yun is sa'yo yun. Itago mo yun. Okay? So, yun lang guys yung aking naging karanasan sa aking medical exam sa SLEC. So, thanks for watching guys. I hope makatulong sa inyo to. So, yun. Don't worry guys doon sa mga sputum na ganun. Kapag wala ka namang sakit is wag kang mag-alala. Lalo na hindi ka naman nagsisigarilyo ganun or wala ka namang what do you call this? Wala ka namang history na may sakit yung mga yung mga family mo like TB or tuberculosis. So hanggang dito na lang ang ating video. Thanks for watching. Bye.